no? O pa din mo nag-record. No? Sorry, wala ko record pa. Sige, balik ta. John 15 verse 1 to 2. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. Okay? So, ang secret sa pagiging fruitful nato nga Kristiyano is in our faith or in abiding nato sa Ginoo. And kabalo naman ta nga ang salvation is by grace through faith. Same gyapon, ang fruitfulness nato is by faith. Nakuha ninyo? By faith. Ang salvation is by grace through faith. Ang fruitfulness is by faith, abiding. Mas mo na nga ang dependence nato sa Ginoo. Ang ato ang kanaganing helpless kay ka, no, kailangan jud ka mag-depend sa Ginoo, that is abiding or that is faith, leaning upon him, receiving from him and believing in him. Mo na siya ang faith, abiding, no? So yang gingon dia, every branch in me that does not bear fruit, it takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. Yan na siya diya sa verse 2. So, once nga disciple ka, ga-expect jud ang Ginoo sa ato nga mag-bear ta og fruit. So, unsa man ang mga fruit? Love, Galatians 5:22, love. Mag-bear jud ta og fruit na love. Ngano man naka-connect man ka sa punuan nga puno og love. Naka-connect man ta kay Jesus Christ nga puno og love, puno og peace, puno og joy. So once nga nag-connect ka kang Jesus Christ, you have faith in Christ Jesus, naga-expect ang Ginoo sa imo nga na kay love, na kay peace, na kay joy, na kay self-control, na kay kindness. So kana dapat ang makita sa tuwa ng mga fruits sa Ginoo. Nakuha na to. Automatic na when you abide, when you have faith in Christ, naadjud ng fruit. Ka-expect yun si Lord of fruit. And every branch na siya nga wala nag-bear og fruit, pasabot, putlon jud ta, ma-detach jud ta sa Ginoo once nga dili ta naga-bear og fruit. And kung nag-bear ka og fruit, i-prune pa daw ta. Kabalo ba mo ang word nga pruning, sakit-sakit na isa sa vine. Unsa man ay pasabot ana? Gamitan ba ya kag kutsilyo para putlon kana nga sanga? Para ikaw nga nagabunga og ikaw nga sanga, ikaw nga sanga nga nagabunga, putlan pa ka, triman ka, iprune ka para nga naman para mag-bear pa ka og more nga fruit. Mao na siya nga kita once nga naa ka sa Ginoo, maka-experience ta og mga sakit-sakit nga mga experiences kana ganing natay problema nga moabot, problema sa tong anak, problema sa toang bana, problema sa finances, problema sa mga disciple, ma-experience nimo ang pain. Ngano man dili man easy sa isa ka sanga nga putlan ka. Syempre 'di ba kung putlan kag sanga ana kanang imuhang sanga, putlan ka ana, kuan ka kanang magkuan baya na siya murag kung sa atoa magdugo. Pero sa kahoy baya is na siya mga sap nga magtulo ana. Kita nimo it's painful for the tree nga ma-prune. Same sa atoa. Nung i-allow man ta sa Ginoo nga natay mga ipang suffer, ano man ginapuringan di ta sa Ginoo para mas mamunga pa ta og daghan. Nakuha na to. At least wala ta na detach sa mind. Wala ta natanggal ba? Wala ta na remove sa vine. Ngano man ang goal ni Lord is mag-bear pa ta og fruit. For example, no, kagahapon nag-share ta about forgiveness, no? Magtingala ka no nga after kanang sa forgiveness,
nanapod kay pruning ni Lord sa imo kanang pasensya nimo ana patience kay long suffering man na. So the more na pud ta ana nga i-prune na pud ta sa Ginoo nanapoy mga pagpabadlong sa atoa nganuman para naatay kuan naatay ka ng gina-expect na pud si Lord nga mag-bear ta og fruit sa patience ana. Then kindness na mga people na pud nga maski walang-wala na ka mga na pud sila tabang sa imo para mag-grow na pud ta sa pagiging kind nga wala na taga-isip sa atong sarili. So that's how the Lord mag-prune sa ato It's painful. Nakuha ninyo? And He prunes it niya na yun sa diya so that it will bear much fruit. So again, no, ang pag-abide nato sa Ginoo, it's our faith, dependence to God. So kinsa ang true vine? Si Jesus Christ, and ang Father is ato ang gardener or vine dresser. So in John 15, di ba? Yang gingon diya, He takes away and every branch that bears, He takes away kanang mga branch nga wala nagatubo or nagapamunga. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear fruit. Okay? So, if you bear fruit, you will bear more fruit pa. Dili lang isa ka fruit ang mugawas sa imo basta daghan na fruit. In verse 3, you are already clean because the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. So dili daw ta mag-bear of fruit if you will not have faith, dili ta mag-abide, dili ta mo connect, dili ta mo believe, dili ta mo receive from the vine, from the vine. So pasabot na makita pud nimo no, wala man po'y sanga siguro sa grapes nga namunga nga wala nag-connect sa iyang punuan. Wala po'y namunga nga durian nga sanga nga wala po nag-connect sa punuan. Nga naman, yan ganiya, abide in me. Ni-connect gani ka, pero I in you. Willing pud ka mo receive unsa ang naa sa imong ginukunikan kay lisod man kaayo nga ikaw nga sanga dili ka mo dawat og naa sa punuan. No, kay unsaon nimo pagbunga kay nganuman naa man sa punuan ang nutrients. Naa man sa punuan ang mga minerals nga pwede gamiton sa sanga para mamula. Naa po diha ang mga supplements nga kailangan sa dahon diha pud gikan sa punuan. So dili yun na completely mamunga kung dili jud ka willing mo receive kung unsang naa sa puno. Same gyapon sa tuwa. Unsa ang naa sa Ginoo, nituo man ka sa iya everything nga naa sa iya, you acknowledge. Ikaw mismo ang willing, mutuo dapat ka nga unsang naa sa punuan, tama? Ano man, you cannot bear fruit by yourself. So, you cannot bear fruit and unless you have trust and faith or you abide and depend on Jesus Christ. So same, once nga nakakonect ka, you need to have faith and mag-depend ka kang Jesus Christ para kita mamunga. Amen? In verse 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me, kung kinsang mutuo sa ako and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. We are nothing without Christ. Now, mahimo tang life of kanang kanang fruitless, mahimo tang fruitless kung dili kita mutuo sa Ginoo. And of course,
Mao jud ni ang pinaka-clearest nga illustration sa faith sa Bible. If you abide in me and I in him. Once nga no surrender ka sa iya, submit ka sa iya, open ka sa iya, willing ka, no? You submit, you are open, no? You surrender. At the same time, you are willing, I in him. You are willing nga mo receive everything from Jesus Christ. And as the Holy Spirit pour it out to us, kaya ang Holy Spirit pour out sa to murag ang Holy Spirit ba, murag mauna siya ang sap ba, no? Kana ganing duga sa puno. Nga siya ang mag-bring og nutrients padulong dito sa sanga. Ang Holy Spirit na siya ang sap. I in him, niya na siya. Kung ikaw, nito ka sa Ginoo, i-acknowledge ni mong Holy Spirit nga mag-work sa imo ang kinabuhi, then you will bear much fruit. If you resist the Holy Spirit, i-grieve ni mo siya tungod sa padayon gyapon pakasala, dili gyapon ka mo believe sa iya, dili gyapon ka mo tuo unsa iyang gusto, dili ka mo obey sa Ginoo. That's the time no nga malaya jud ta. No, maski naka-connect ka diha sa puno, pero kung dili nimo i-acknowledge ang iyang sap o ang Holy Spirit, wala gyud may tabo sa to. Magtingala mo, hala, nalaya lagi ning makita niyo sa isa ka puno. Ako naman ko'y kanang kon. Manotice na ako sa isa kung duryanan na nga naay mga sanga nga nga laluya. Tapos nikalit lang siya og kamatay. Unya, pero nakakonect siya sa punuan. What happened? Nga isa ra may punuan. Ngano nga ang uban nag-grow man daghan kay mga bunga. Why kini nga sanga na namatay? Pwede nga kana nga sanga nag-resist na siya og dawat kung unsang ginahatag sa puno. Pwede na siya mahitabo sa tuwa, ma-resist na to o mag-grieve na to ang Holy Spirit pinaagi sa tong mga sala. Nanatay sakit. Same po na sa sanga, nanay sakit. Pwede nga kana nga sakit, nakuha niya sa mga insekto nga nibatog sa iya and ni-paralyze sa sanga nga mo receive na og nutrients sa puno. Pero nakakonect siya sa puno. That's why careful ta, no, nga dili ta ma-paralyze sa mga gina-offer sa kalibutan. Especially kanang sala, ngano man, pwede nga nakakonect ka sa vine. Pero pwede di ay nga dili nakaga-receive og sap sa vine. Wala na nimo gina-acknowledge ang power sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Ngano man, nanang sin. So, apart from the Lord, you can do nothing. In verse 6, if anyone does not abide in me, is thrown away as a branch and dries up. Tinod, katong mga sanga nga dili na nag-abide dito sa puno, mga hulog man to nga mga sanga. Tapos puluton man to ni Kuya Boy, katong ang caretaker, iyahan na tong isugnod, i-throw away. No? So tinuod jud di ay no. Once nga ikaw mismo mo resist na ka sa conviction sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, ikaw ginatstoryahan na ka sa Ginoo. Ikaw ginaingnan na ka sa Ginoo nga mao ni imong tumanon nya dili gyapon ka motuman. Mabot ang panahon no nga dili na ka makadawat ana unsang naa sa vine, makat ka ba, maputol ka. So pwede di ay no nga malus na to atong salvation. Putlon di ay ito sa Ginoo. As long as ikaw consistently nag-resist na ka sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mamayang gingon, if anyone who does not abide in me, kung dili ka mo tuo sa Ginoo, dili ka mo surrender sa iya, dili ka mo submit sa iya, you will be thrown away as a branch, tapos ma-dried up ka. Kung na itabo sa uban nga nga backslide, gamay lang na problema, dili man mo abide. Sabi pasabot, dili na mo tuo sa Ginoo. Oh. Na yung uban, makakita lang og lipay-lipay nga mga barkada, mubalik sa bisyo. Kasi may tabo, yang gingon diha.
If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Maughan ka. Tingala ka, mawad-an na kag presence sa Ginoo. Tingala ka, murag, sa mani, kapoy naman. Kapoy naman ka, kapoy. Puro na ka kapoy. Ma-dried up ka, nga naman, wala ka ga-obey. So, pwede na siya nga nakakonect ka karon sa church, nakakonect ka karon diri sa Ginoo. Pero maghinay-hinay, ma-dried up ka, nga naman, tungod kay wala na ka ga-obey sa Ginoo. Ginaisi-isi na lang nimo ba ang ginasulti sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tapos yang gingo diha, and they gather them and cast them into the fire and they are burned. So literal jud ginasugnod sa akong caretaker ang mga kahoy nga nangatagak nga na dry. So tingala ka ana no, same gyapon di ang himuon sa tuwa. Literal nga fire ang imong adtuan, which is pwede di ay nga nakakonect na ka sa Ginoo. Pwede di ay nga once nga wala ka naga-bear og fruit, wala ka naga-obey sa Ginoo, pwede di ay ka makat and i-throw ka sa lake of fire. No? Dapat continuous dapat ang atong pag-abide. Maski unsaon pa man natong problema mo abot. Unsa man na itong gina-go through, masakit ba na, mapamilya man ang problema, mapakwarta man ang problema, negosyo man ang problema, mapa-asawa man na, mapa-ministry man ang problema, dapat if you continuously abide, continuous dapat atong faith. Lord, di na ako ni kaya ba? Ikaw dyan musulbad ani, ana dapat, dili nga, ha? Tukay na ko ng ampo, which is, mo na yung gingon diyaw. In John 15 verse 7, if you abide in me, padayon lang ka, nga magkaroon og faith sa Ginoo, mag-trust sa Ginoo, mag-surrender sa imo, and my words abide in you. Pasabot nga ga-obey ka sa iyang pulong. Ang sekreto di ay sa answered prayer is, una, you need to have faith, surrender, believe diya sa Ginoo, you abide, then my word abide in you. Pasabot nga mag-obey ka sa iyapong word. Then ask whatever you wish. Niya naman siya diya. Pangayoa daw tanan nimong gi-wish. It will be done for you. Abi gani na ako og needs lang nimo imong pangayoon. Sa Matthew 6:33 kay put God first in everything you do, all your needs will be added unto you. Diri, tanan nimong wish niya na siya. Kuyawan no? Ang wish daw nimo ihatag sa imuha kung naa kay faith sa Ginoo and naga-obey ka sa Ginoo. So duha, mao di ang secret sa answered prayer. You need to have faith, at the same time you need to obey. Duha di ay. Dili lang nga naa kay faith. Yes, naa ko'y faith sa Ginoo, naman day faith. Ang pangutana is His word nag-abide sa imuha. Na daw naga-obey ba ka sa iyang pulong? Kay mo man iyang gingon. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. No? Mo na nga nganong wala man kay answered prayer karon? Kana ang pangutana. Nganong wala man tay answered prayer? Oh. Ang pangutana, nag-abide ba ka sa iyang word? Nag-obey ba ka sa iyang word? Kay simple forgiveness lang, di pa kakapasaylo, o na nga wala kay answered prayer. Simple nga, humility lang sa atong beatitudes. Blessed are the meek. Oh. Tapos, blessed are those who are peacemaker. Yan na siya diya. Yan pala away kay kang dako. Tapos magsigig pangayo, mo reklamo jud ka ana sa Ginoo. So maniwa man ni answered prayer, Lord, tulo na ako tuig. Tulo na ka katuig ginadil ni Lord magpasaylo niya, di ka mo pasaylo. Nya mangayo ka karon. Mao ni ang reason nganong wala kay answered prayer, because wala ta naga-obey sa iyahang pulong. Ang answered prayer nato is conditional. Kaya manggingon diya if. Nakuha ninyo? If
Naay kondisyon. Kung himuon nimo ni pangayua tanan nimong i-wish, ihatag sa imo. Kuyawan nimo Lord no. So careful po di ay ta mangayo sa Ginoo. Kung mangayo di ay ka sa Ginoo, muubi ka dapat siyang gusto ipahimo. Kay kung nangayo ka nga wala ka gubi siyang ginado sa imo ginapasulti sa imo mo na madelay ang ato ang prayer. Amen? Madelay ang answered prayer nato. Napa mo diya? John 15 verse 8. My Father is glorified by this, that you bear much fruit. So prove to be my disciples. How do we prove nga disciple ta sa Ginoo? When you bear much fruit. Kung makita niya nga naa kay bunga, mao na nga tinuod jud nga disciple ka kung naay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Dili mag-glorify ang amahan pinaagi lang sa ato ang pagpakpakpak diha taas-taas og kamot diha. No. Ang makaglorify sa Ginoo is kung makita niya nga naa kay fruit. Nagagrow ka in love, galove ka sa ubang tao, ga-reach out ka og mga people. No? Nagapasaylo ka sa imong isikataw. Na nakay pasensya sa imong bana asawa. Na imo nakang kain sa uban. Galatians 5:22. Ikalipay sa Ginoo kung nagbear ka og fruit. Amen. Then, ganda. Di ba, gingon niya sa Bible? If you love one another, sa mga previous na itong reading, you will know that you are my disciples. So, ang fruit is to love one another. Amen? Di ba? The fruit of the Holy Spirit is love. You love one another. Mao yun na ang tinuod nga fruit. Dili pasabot nga gasimba man ko pastor, kumpleto man ang akong pagsimba. Nya wala kay pakialam sa imong silingan. Wala kay pakialam sa imong pamilya nga wa pa na nangaluwas. Wala pa kay pakialam sa imong mga ka-workmate. Wala pa kay pakialam sa imong mga friends. So dili na naglorify si Lord sa imong kinabuhi. Ano man, wala man kagabunga og love. Naba mo diha? Verse 9. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Then yang ingon diha, abide in my love. Grabe no? Ang gugma sa Ginoo nga gihatag sa tua exactly sa gugma sa Ginoo nga gihatag kang Jesus Christ. Umayang gingon niya, just as the Father has loved me, I have also loved you. That's why niya na siya, abide in my love. Ano may pasabot ani? We need to find security in the love of Jesus to us. Muna yang gingon niya, abide in my love. Mao dapat ni ang foundation nato as a disciple or foundation nato in our Christian life. Ang love sa Ginoo sa atoa. Nga walay laing makaseparate sa love ni Lord sa atoa. Na maski unsa ko ka makasasala, gihatag ni ang bugtong anak. Kana dapat ang foundation nato ba nga giunsa ka pag love ni Lord. Grabe jud kay ka Lord. Di na ako kaya ba nga magbinuang sa imo. Gipakamatsan ko nimo. Lord, di na ako kaya ba nga di na ako ilab ang ubang tao ngano man mao naman ni ako na-receive sa imo nga mintras nakasala pa ko gilab na ko nimo. Unsa na lang ka kalon Lord nga naa ko sa imo Mao dapat ang atong panggunitan nga palangga kay ka sa Ginoo. Amen. Abide in my love niya na siya diya. No. Kita ninyo, gihatag niya yung bugtong anak while kita makasasala pa. Yun sa na lang karon nga nanata sa Ginoo. Grabe niyang love sa tuwa. Nga di jud nimo maisip mo backslide ba? Kung maisip nimo nga grabe no, di jud ko gipakamatyan ko ni Lord.
love jud kay ko ni Lord. So di na pud ka mangita og love sa uban. Kabalo ka nga secured na ka sa love sa Ginoo. Abide in my love. No, dili na ka insecure nga mangita pa kag love sa uban, mangita pa kag praises sa uban. Ngano man, naka-abide naman ka sa love sa Ginoo. Grabe yun kun nimo kapalangga, Lord. Nag-trust ka sa iya. Grabe ang imong believe nga ikaw gipakamatyan, gi-crucify si Jesus Christ tungod sa iyang gugma sa tuwa. Amen? In verse 10, if you keep my commandments, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide His love. So, dapat duha. You have faith and obedience. Abide and keeping His command. Nakuha ninyo? You have faith, abide, at the same time, you keep His command. Duha dapat, no? Faith and obedience. Then you are secure in His love. Nakuha na to? Then I have kept my Father's commandment. Yang yun dia. I love my Father, then I obey Him. Same sa to. Kung tinuod nga love nimo ang imong papa, diya sa inyong balay, mag-obey jud ka sa iya. Same gyapon sa to. Kung tinuod nga love nimo ang Ginoo, mo-obey jud ka sa iyang gusto sa imong kinabuhi. And kabalo ka nga ang Father's love is the best for me, then I will obey Him. Tama? Tinuod man yun, nga love ko sa ako ang papa, mag-obey yun ko sa iya. Nga wala ba agaisip akong papa, nga ikadaot na ko ang iyang isugo sa kuha, mo-obey yun ko. Same yapon sa tuwa. Kabalo ka nga dili, ikadaot nimo ang pag-obey nimo sa Ginoo, mo-obey yun ka. Naba na to? Tinuod yun nga love nimo ang Ginoo, you obey His command. Amen? Even nga, ma-fail ta in obeying His command, say, no, go-obey ka, pero ma-fail yapon ka, obey ka, parayon lang og obey. No? Ano man, kabalo, magkangalab ka ni Lord. Nakagipangayo, wala pa natubag, padayon lang yapon og obey. Ang uban, naipangayoon, dili matubag ang pagampo, ang luod. Ngano man, wala kasabot nga love sila ni Lord. Muna nga ang foundation dapat nato is ang love ni Lord sa tuwa. Nakuha na to. Verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full. If you obey, paminaw mo if you obey God, ikaw ang pinaka-happiest nga person sa kalibutan. Mo na yung pasabutan eh. John 15 verse 11. These things I have spoken to you. Nganong isulti pa man ako ni sa inyo niya na Jesus Christ. Kabalo ba mo ani? After niya nasulti ni, pagkaugma, i-crucify na ba si Jesus Christ? Niya na Jesus Christ, mo niya ako isulti sa inyo so that my joy may be in you and that your joy may be made full. Para kamo ang pinakamalipayon nga tao sa kalibutan, mag-obey mo sa ako ang pulong. Naba mo diha? Tingi daw nga di ka mo obey sa Ginoo. Dili ka mo forgive sa imong bana. Di ka mo forgive sa imong asawa. Ikaw ba'y pinakamalipayon nga tao sa kalibutan? Ikaw ang pinakamugot nga tao sa kalibutan. Nakuha ninyo? Muna kung mag-obey daw ta sa Ginoo, ikaw daw ang malipayon nga tao sa kalibutan. Nya kung mangawat ka, ikaw ba'y pinakamalipayon nga tao sa kalibutan? Ikaw ang pinaka-anxious nga tao sa kalibutan. Kung magbinuang ka sa imong isig ka tao, ikaw ang pinaka-anxious nga tao sa kalibutan. Magtingala ka, unsa na lang ka masakpan ko ani? Unsa na lang ka ani? Unsa na lang ka ani?
kung ikaw magsige kag pamakak, ikaw ang pinakamiserable nga tao sa kalibutan. Nganuman, you are not obeying His word. So, mo-oppose siya karon dinhi sa gisulti niya nga if you obey, no, these things I have spoken to you. Kung mo-obey ka sa iya, dili sa previous verse sa verse 10, kung mo-obey ka sa iya, you are the happiest person in the world. Amen? So dili di ay ni kaning mga pagpakatawa sa ato ang mga kauban din ni sa team ang makapalipay sa ato ano. Kay pwede man ta pakatawo nila Biboy, nila Bert, nila Arnel. Katawa-katawa ra ta pero pag uli nila nag-aaway pod. No? Ang uban, swerte na atong katawa-katawa, gamugot na ang asawa, mangiana, no? So, ngano man wala ga-obey. So, partial lang atong kalipay. Pero kung ga-obey ka sa Ginoo, napalangga ni sakyanan, no? Nag-away na. Ngano man, tungod kay wala nag-obey. Pwede ta maglipay-lipay lang diri. Pero, partial lang na. Pero kung gusto ka nga malipayon inyong balay, malipayon mo tanan, then obey the word. Amen? Same sa inyong mga anak. Kana dapat ang inyong i-train na sa inyong anak para magmalipayon ang ilang pamilya, magmalipayon mong duha sa imong pamilya. Mag-obey mo sa iyang pulong. O niya imong banaway dibo-dibo. Oh. Imong asawa di po wala pud gadibo. Unsa inyong i-obey? Na gani ta din sa morning devotional, gina-explain na gani sa inyo O para saan Kung basahon nimo pud ni di pud hatagan dayon og revelation kay pwede nga di pud maayo imong heart. Yung saon nimo karon pagka dungog ani kung di ka maminaw pud sa morning devo. Naghimo pa ta og Spotify. Ako gani na bless ko maminaw. Giba gipaminaw na ako ang John 1. Ano ko ba? Nasulti na ako to. Ano ko mo? Wala, murag ako nalipay pag ko naminaw sa kong tingog. Lord, salamat jud kaayo nga gahatag kag wisdom pud sa kuha sa kong wife. Nga na gusto na ko balik-balikon. Kasi minaw ko og John 1. Nga ko nga, Lord, na bless ko ato Lord. Thank you ka nga anak. O niya, gihimuan na tag Spotify. Igo na lang kamo download og Spotify. Igo lang nimo i-download tanan natong preaching diha. Maminaw na lang ka kung wala kay internet, pwede na nimo i-download ang mga audio. Nya how come? Di gyapon ka maminaw. Nya unsa imong i-obey? O nya karon magsige kag pa-pray sa imong bana ug asawa. Magtinabangay mo dapat nga mag-asawa nga mubasa sa pulong. Kay unsa man ninyong i-obey kung di mo mubasa sa pulong? Ikaw pod nga discipler, tabangan pod ninyo inyong mga disciple pod nga maminaw. Igo na lang gani mo mupukaw. Hoy, asa na mo? 5:30 na. Oh. Mo-follow up na lang kasi mong mga disciple. Ngano man, kinsa bagoy ganahan nga discipler nga miserable kinabuhi ang mga disciple. Ngano miserable man? Tungod kay wala pud ga-obey. Unsaon pag-obey? Udi mo pumaminaw. Oh. Sunday service na to. Grabe na to ka basic kayo ang ato ang ginatudlo diha nga dili na ta magpalalom, application na lang ba tanan-tanan mga playta, kasuko, kahadlok, sala, self-centered, mga basic ang ginatudlo sa to sa Ginoo nga dili kanang ma-apply nato ba para malipayon ta. Oh. Di ba daghang kay malipayon nga bana ug asawa last Sunday ngano man nagkuan man, nagpinasaylo ay man. Oh. See, tinuod jud that my joy may be complete sa imuha kung mag-obey ka sa ginasulti sa Ginoo. Klaro? Amen? I hope ba and pray nga kamo pod nga mga discipler, gubot ang kinabuhi sa inyong mga disciple, wala jud ni sila ga-obey sa pulong. O unsa man ang himuon nimo karon, tabangan nimo sila mag-grow sila sa word. Oh. Ang Holy Spirit naman ang magpasabot sa ilaha, ang Holy Spirit naman na ang mo-help sa ilaha nga ma-apply nila. Ang imuang role is i-feed sila. Kay ikaw man ang pastor, no? The Lord is my shepherd, I shall not be in want.
He leads me to green pastures, tama? And still water. Unya karon kita naman ang imong shepherd sa mga people. Mao pod ang imong imon, i-lead nimo kung asa sila mukaon. Morning devotional na nato, mukakaon man na sila. Oh, naba mo diha? Hmm. Kinsay katulgon diha? No, kay shake gamay. So pasabot no nga naa jud tay obligasyon ba o gani nga love one another gana ang Ginoo. Tabangan yung tawo ng inyong mga disciple pod nga mag-grow. Pila na ta ka bulan diri oh? 30, 33 ka tawo. Yung usahay 25, 20. Oh. Pero ato ang Sunday service 159. Ya sa karon ng 30. Kay asa karon ang uban. I pray nga after ani magtanaw mo og mga recording ano man kisa bagay gusto nga dili joyful ang panginabuhi. Amen? Clear? John 15:11. And that your joy may be made full kung mag-obey ka kay Lord. Kung saan pag-obey, maminaw ka. Hear and obey. Verse 12, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Mo yun na ang command ni Lord sa tuwa. Kailangan nato nga mag-love one another. Ayaw pasagdi ang mga people nga gi-entrust ni Lord sa imuha. Ayaw baliwala ang mga silingan nimo nga pakaila sa Ginoo. Sa gani gingon sa 1 John, di ba? Gingon diri sa John 15:13. Greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. Kabalo ba mo? Ang tinuod jud nga love sa ato towards others is dili lang kanang muhatag kag kwarta. Dili lang mao. Muhatag kag pagkaon dili na mao. Ang pinaka greatest expression of love towards others is you sacrifice, you give your life, you give up your pride, you die to yourself. Unsa ka ni isulti ana niya Lord no kung kuan kasi makadisturbo ko may ani nga na. Kabalugod ka nga sa iya nang ikaayo nganong dili man jud ka matay ka sa imong pride, no? You lay down your life for your friend. No? Gastosan na mo pamasahe para lang ikaw mo pay the price silang registration. Then bahala na sila. Ayaw expect nga mag-repay sila sa imo. Ano man, wala man ta nag-repay. Wala man nag-expect si Lord sa tuwa nga mag-repay ta sa iya. Kay ang love niya sa tuwa is unconditional man. Wala siya nag-expect nga mag-win souls ka o make disciples ka para makambyoan ang love niya sa imo. Pero nag-expect si Lord, no, nga kita mag-bear of fruit. Inya ang bear of fruit na to is love man. So, kailangan nga mulabpod ta sa uban. Oh. Nya unsaon pag-love nato sa uban? 1 John 3:16, this is how love is. Jesus Christ laid down his life for us. We ought to lay down our life for other people. 1 John 3:16. John 3:16 is, for God so loved the world, he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Pero si diri sa John 3:16, mao gini ang love. This is how love is. Christ gave up his life for us. We ought to give our life for other people. Ihatag na to atong kinabuhi sa uban. Nagunsa man kakaron. Mo ni pangutana. Nya moingon kag love nimo ang Ginoo. Wa kay pakialam sa uban. Nga wa pa nangaluwas. Wa pa kay pakialam sa mga disciple nga gintrust ni Lord sa imo. Dako kay tag obligasyon. Dako kay tag responsibility. Nga ang tinuod nga galab ka sa Ginoo, galab jud ka sa ubang tao. Amen. And nabaya pa tayong mga upcoming missions na pod karong Friday na natay restoration sa RW. Mga na ka ba nga pinakalit lang kay ang leader nila sa RW nag-iistoryahan na jud sa Ginoo. Ang Ginoo jud istorya sa ila. Niya pastor,
Ginadugay-dugay man gud namo ni. Nya anak, unsa man din nahitabo? Naabrihan na among isip pastor. Nga gina-remind na jud mi ni Lord nga himuon na namo ni. Unsa man nahitabo? Natumba mig motor. Unsa man din nahitabo? Napakong akong asawa sa bato. Gisi iyang ulo. Nya karon magpa-X-ray pa mi. Nagsabot na mi nga di na namo ni padugay-dugayon. Sila ra po'y nagistorya nga ginastorya na sila sa Ginoo. Unya kung wala tay lab-aning nila, pasagdan ra nato nila. Imagine nimo kita moadto didto og saman. Kita'y mumayad sa tong barge, kita'y mumayad sa tong gasolina, tanan-tanan. Wa na ta nagaisip ana. Kay gihigugma man ta sa Ginoo. Atohan ni silang higugmaon, tabangan nato pud sila nga mag-grow pud ni sila kay daghan kay mga pamilya dito gubot pud. Mga na. So dili jud ka kaingon nga love nimo ang Ginoo nga wa kay pakialam ani nila. No, mo na nga challenge na pud sa amo kay napatay mga schedules nga uban kailangan ayon, napang sumimaw, napang pag-asa, napa ang RRCY no. Ga-open si Lord og door sa ato kay kabalo siya nga ang ato ang heart is to love others. Dili ta selfish ba kay kung kita lay gaisip sa tong sarili, walay pwede ra ta magpundura sa tong balay, pwede ra ta mag-fellowship lang diri, kaon-kaon lang ta diri. Dili man na mao ang expression sa love jud ni Lord. Ang expression sa love is you love those who are in need. No? You love those who are who kanang wala pud kadawat og gugma. Kaila sila sa Ginoo pero kinsa man ang manifest sa love ni Lord sa ila. Kita nga physical nga church. I-love nato ni sila, mabati nila ba ang gugma sa Ginoo from us. Amen. Kaya makuha nila ba nga grabe ni sa mga tawanan. They pay the price na yung mga trabaho, na yung mga ginapang buhi, na ginapang bayran, pero they pay the price for us. Nga na si Jesus Christ. Ang Ginoo kamaayo na niya lingkod didto sa langit. Why problema didto? Kalinaw tanan didto. Ninaog diri nahimong uncomfortable iyang kinabuhi para lang luwason ka. Ingon ana ang love ni Lord. Inya ikaw pod komportable ka sa imong balay, maayo imong tulog sa imong kwarto, maybe na kay aircon, humok kay kagidaanan. Pero dili na ma-express ang love diha. Ma-express ang love ni Lord kung ikaw mo-go out ka ana ang comfort zone o moadto ka didto to become a blessing to them, to those who are in need. Amen. Tayon ta. Verse 14, you are my friends. If you do what I command you, you are my friends. Yan na siya diha. I no longer call you slaves. Oh, friends pa ni ang address sa to sa Ginoo. But pagkamatay ni Jesus Christ, nabayran na ta niya, dili na ta friend na pod. Zaman ta. Kita na ang brother, siya na ang kapanganay. Tapos mo na matawag na nato nga father ang amahan. First, slave, friend to brothers or son na ta sa amahan. Kuha ninyo? Dire, wala pa man siya namatay, ugma pa man siya matay. You are my friends. If you do what I command you. Yan na siya dire. Verse 14. So, nganong friend naman siya? Nganong friend naman ta sa Ginoo ani nga time? No longer do I call you slave, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends. Ngano man? For all things that I have heard from my Father, I have made known to you. So, tanan nga ginasulti ni Jesus Christ, ni God, ni Father, dito kay Jesus Christ, gina-reveal niya sa mga disciple, sa atoa. Tama? Then, yan yung sa verse 16, you did not choose me, but I choose you and appointed you that you would go and bear fruit. So, bantayan ninyo ni nga word, you did not choose me, but I choose you. Ayaw jud ingnon nimo nga katong March 2009 gipili na ako ang Ginoo. Wala nimo siya gipili. Before ka ni receive kay Jesus Christ, nauna na siya pili sa imuha.
Nangita lang siyang situation nga nagkaproblema ka para mo decide ka nga pilion na jud nimo ang Ginoo. Pero dili nimo na pwede ingnon nga ako ang nipili sa Ginoo. No, si Jesus Christ ang nipili sa toa. Nakuha ba ninyo? Mao na nga dili jud ka makapanghinambog nga nag-decide ko nga pilion na ako si Lord. No, before pa ka nag-decide ana, you did not choose me but I chose you. Niya na ang Ginoo. And appointed you, gi-appointi ka para unsa? Go and bear fruit. So dili ka gi-appoint sa Ginoo nga dili magpundor ka yung balay. Gi-appoint ka sa Ginoo, mag-go ka at the same time naa jud kausaban sa imong kinabuhi. Dili ka pwede mag-go-go lang diha sa mission, dili ka pwede mag-go-go lang mag-make disciples nga walay kausaban sa imong kinabuhi. Naa ka dapat makita nga fruit. Amen? Sa imong kinabuhi. And that your fruit would remain. Dili dapat na mawala. Ngano man, hangtod na sa kang turad nga magkita pa ta sa Ginoo. Then, gibalik na po niya, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Kaganiha, if you have faith and obey, I in Him, mag-obey ka sa Ginoo. Ask whatever you wish. Oh. Kasabot po din ni pod, ask the Father whatever na siya. Kung naa kay fruit nga nag-remain, dili piki ba? Dili kay naa kay ginapanguyaban, nga binuotan ka, ano, buotan kay ka. Nakuha na nimo imong gipanguyaban, di nakabuotan, tingala ka. No? Dili da ito tinuod nga fruit. Ikalburo di ito nga fruit. No? Dili natural nga pagkahinog ba sa fruit. Amen? So again, ang fruit dapat nato mag-last. Dili ka nang kuan lang, kanang temporary. Verse 17, this I command you that you love one another. Balik na po sa Ginoo. We need to love one another. Lisod kayo mo love one another, pero may command ni Lord. Kailangan yun na to malab ang uban. If the world hates you, you know that it has hated me before I hated you. Tinuod yun. Ang kalibutan i-hate jud kaniya ngano man, i-hate gani is Jesus Christ, dili ba ka i-hate? Kinsa ba ka? Sa ato pa ka ng mga haters nato. Gikan sa kalibutan. That's why every time nanay mag-bash sa imo ha, mas kinaapa na siya simbahan or gasimba pa na siya. World hated you. Niya naman siya diya. So makalibutan noon din yung mga tawhana nga ga-hate sa ato ah. Klaro? Humiya gida. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. Kaya ba ka nag-hate kay Jesus Christ? Mga religious nga expert, mga parisiyo, mga scribe, mga maayo kaayo mo storya sa Bible. Oh. Mo ni nag-hate kay Jesus Christ. Nya ni sila nabilong sa world. Tama? Ngano man? Wala naman ta nabilong sa world. Nabilong naman ta sa race sa Ginoo. Amen? Wala naman ta nabilong sa race sa world, but nabilong naman ta sa langit. Mo na nga dili ganahan ang mga taga-kalibutan sa mga taga-langit. Oh. Klaro? Naba mo diya? O na kung ikaw na-align ang imong heart sa Ginoo, go-obey ka sa iya, galab ka sa ubang tao, unsa may problema sa imo? Awayon jud ka sa mga gikan sa kalibutan. Mo na daghan kayo mubas sa imo. Tawanan jud kaayo. Nganong mag-open man daw tag simbahan diri sa Davao. Asa man dili mo open? Nga diri man tag isugo sa Ginoo. Ingana ba no?
Sige na, padayon na ta. At least na-confirm lang ba no nga taga-world ang mo-hate sa to ha. John 15:19. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world, because of this, the world hates you. Mga kalibutan on lang mo hate sa to. That's why ayaw mo ka kusuko kung nanay mo hate sa inyo. Kabalo ka nga wa na siya nabilong. Diya sa imo ang ginatuman ngang Ginoo. Taga-world na ni siya. Taga-laing world. Na naman ka sa kingdom sa Ginoo, syempre, maglagot sa imo ang kingdom sa world. Remember the word that I said to you in verse 20. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. So, tama jud no? Dili ta mahimong greater sa ato ang Ginoo. Kini magod ang uban mag-explain sila. Mo man ilang gamiton. Dili mo mas bright sa kuha. Yawa ni na pastor no. Mao na siya ba? Klaro kayong gingon sa Bible, ana siya sa mo. Na dili mo mas bright sa mo sa kuha. Ako yawa ba? Mao man ako madunggan sa ila. Na dili mo mas bright sa kuha kay gingon sa Bible, ako ang mas bright. Nga ang klaro kaayo nga illustration di ani, nga explanation ani nga dili pod ninyo pwede lagpasan ang akong nalagpasan. Kay si Jesus Christ, gi-persecute siya, kamo dili ninyo na pwede ambakan. Ma-persecute pod mo apil. Nakuha ninyo? That's why kita tanan makaagid yung persecution sa imong ginikanan, mga kauban pa tong una simbahan, makaagid yung ka nga persecution, tama? And nga na pa si Jesus Christ dire, if they kept my word. Pasabot nga wala, gilimod lang nila wala sila ni tuman sa kuang mga word, wala sila ni tuo sa kuha. They will keep you also. Mo na magtingala mo, out sa 5,000 gipakaon ni Jesus Christ, 12 lang ang nag-respond. 11 lang gani no, napaisa. Pero nakambiyuan man siya isa gyapon ni Zacchaeus, Matias, Zacchaeus to Matias. Pero makita ninyo nga they kept asa man ang 5,000. They kept his word. Same sa ato magpa-RW ta og 30, 70, pilay mabilin? Tulo. Sa ato pa? sa 5,000 nga gipakaon ni Jesus Christ, less than 1% ra jud ay ang mag-respond. Oy, salamat Lord na confirm ra jud nimo ni ba? Kay ngano man jud nga dili jud modugay ning uban? Kay ngano di ay kung si Jesus Christ nga nakita nila tong una, they kept his word. Ngano man, because of their unbelief. Dili sila motuo sa Ginoo. Mo na ang uban, magtingala ka, grabe naman pud ang grabe ka on fire na dito sa RW. Grabe di kayo ako sulungo dito ang mga silingan. Ang ako mga relatives yun, gaana na sila. Sa pagsulong, gisulong lang sa barkada pag human sa RW. Wala na, tumbling dayon. Sa lang kabutilya, corridors. Wala na. Ano man, they kept his word. Wala sila nagtuo. Klaro? So, gi-affirm ra ko ni Lord karon. Pag-read na ako ani. Ay Lord, salamat kay ikaw gani no. Sa 5,000 nimo gipakaon, 12 lang ang ni-respond. Napay ni Tridor isa. Pero naaman di ay another 70 na pud Lord. At least kana ba confident ta ba nga naay 12 ta? Tapos napatay another 70 sa to ang mga team. I thank you Lord no. We're following the right. Dili nga ka nang rarara kayo perting daghanas 5,000, 10,000. Unya. Papon mo obey sa pulong sa Ginoo. Tingala ka abtan og 5 years, 2 years, 3 years wala na. Balik na dos na kong simbahan. Tingala gani ko. Na yung mga kauban tong una ba ni balik sa kong simbahan ano ko. Wa jud siya kasabot sa cross. Wala ba ni kasabot sa ano sa madi ay. They kept his word. Wala ra na taguan lang pulong sa Ginoo, wala gi obey. Amen. Napa mo diya? Pero ayaw po ninyo ni gamiti ha. Nga di na mo follow up po sa inyong mga disciple.
Basig i-keep to nila pastor ang word sa Ginoo ba. O tungo na sila nagpakita. Wala na mo excuse na pod. Di na ninyo excuse. Follow up yun na ninyo. Kaya mintras magpakita pa na siya, you follow up. Verse 21, but all these things they will do to you for my name's sakes, because they do not know the one who sent me. Nga naman, nag-keep nila ang word, they don't know God. Verse 22, I have not come and spoken to them, they would not have sin, but now they have no excuse for their sin. Ito ulang unta sila, then nalimpyuhan yun din silang mga sala. Muna nga, kita mismo dili yun na to, ibibibihon po ang sin. Sin is sin. Sama ni Jesus Christ. Mutuo sila o dili, pero kung mutuo sila, malimpyuhan sila sa Ginoo. Pero kano sa paman nato isulti na? Verse 23, he who hates me, hates my Father also. Klaro. Muna kung di ka mo obey sa Ginoo, di pagkag-obey sa Papa. The proof of loving God is to obey Him. If you obey Jesus Christ, you're obeying the Father. Amen? If you disobey Jesus Christ, you disobey also the Father. Verse 24, I had not done among them the works which no one else did. Nag-create kong milagro sa Ginoo. Ay, nag-create kong daghang milagro. Buhay kong patay. Iluwaan ako ang yuta, butang sa mata sa mga blind, nakakita. Ano siya tawag kani? If I have not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have both sinned. Kita na gani sila sa ng milagro. Gihate ra gyapon ko nila. Gipalansang pagyapon siya. So maski unsaon jud ay nimo, ug himog maayo pud sa ubang tao, sama pud namo. Na yung mga umuhate. Ngano man, they don't love the Father. They don't love Jesus Christ. Ano pa may uban nga gipangkuanan nga no, gipangtabangan. Grabe nga tabang halos gihatag na nimo tanan-tanan niya. Ikaw pa ibas. Ikaw pa himuag storya. Ikaw pa awayon. Kaya yun yung kamanong, grabe. Masa di na ko storya. Kaya ano man di ay, ani yun di ay, even si Jesus Christ, gipakaon na ang 5,000. Apil po sila hate kang Jesus Christ. Asa man ka ana? Gipakaon na gani sila no, nga wa na gani ito sila kaunon kay wa may mapalitan atong time. Gihil na. Kita nimo, gibuhi pa ang patay. Naka-witness na sila. Ya, sama ni sila karon. Wa biyaan Jesus Christ. Wa yun i-acknowledge. Same sa to Expect yun na ninyo. Mao na nga ayaw mo expect nga i-payback mo in return sa mga tao nga inyong ginatabangan. Kaya naman, you love them unconditionally. Amen? O ganyan yun dia. But they have done this to fulfill the word that is written in the law. They hated me without a cause. In Psalm 69 verse 4. Umayag yun dia. They hated Jesus without any reason. In verse 26, when the helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify about me. So at the time nga mohawa na si Jesus Christ sa kalibutan, dili siya mohawa, nga dili niya ibilin ang iyang helper, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang mag-bear witness kang Jesus Christ, tama? Naba mo diya? So both, no, ang Holy Spirit and kita mahimong witness kang Christ. That's why kita karon musik jud ka og power sa Holy Spirit para i-back upan ka niya. Amen. Ngayon naman, ang Holy Spirit man ang witness kang Christ. So karon, para mahimutang witness ni Jesus, i-acknowledge ni mong Holy Spirit sa imong kinabuhi. So kitang duha karon ang mahimong witness. Ang Holy Spirit, ako
o ang Holy Spirit ang mahimong witness ta kang Christ. Without the Holy Spirit, wala jud nga naman gibilin gud niya ang Holy Spirit sa to. Amen. And verse 27, and you will testify also. Mahimo tang witness. Because you have been with me from the beginning. That's why, mao dapat niya nga atong longing when we speak God's word. We need to back up. We need the backup of the Holy Spirit. We need to seek His anointing and fire from the Holy Spirit. Nga naman, because ang Holy Spirit will be the one to take the word dito sa mga tao. Nakuha ninyo? And siya mo ingon dito sa mga tao. Mao ni ang pulong sa Ginoo. So kinsa may mubit-bit ana silang kasing-kasing, pwede ra na sila kadungog sa tuwa. Minaw ra sila tulgon ana. Ang Holy Spirit karon ang mo dala sa matag usa diha sa tao nga naminaw. Ug siya ang motabang nga muubing kining mga tawanan. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, God, that you have reminded us that we need to abide in you and bear fruit. We need to trust you. We need to believe in you. We need to surrender in you. And Lord, not only trusting you, but we need to obey you. And Lord, you have said, ask anything you wish and it will be given to us. And Lord, ikaw Lord ang provide Ginoo og kanang answer sa among mga prayer because Lord, we believe and we abide in you, O God. We abide in your word. So naamay mga prayer karon. If naamay mga things nga wala nimo na obey sa Ginoo, you ask for forgiveness and ask everything you wish sa Ginoo. Salamat Lord for your word today. Be with us in Jesus name. Amen. Amen. So may buntag